Okay, welcome back sa akin channel, Nonoy Dan TV. Pag-usapan natin itong si Ramil Madriaga, yung nagsalita laban kay Sara Duterte, na bakit siya nakulong. Ipinakulong pala ito, ininawit ito si Ramil Madriaga doon sa kidnappers, sa kidnapping. Kaya ito na tawag dito na kulong. Pero ayon sa Supreme Court, wala, hindi pinabulaanan ng Supreme Court ang aligasyon na si Madriaga ay kidnapper. Hindi siya sangkot sa kidnapping. Pero dahil kay Roque saka kay yung poong nasa rihas, tinuluyan siyang ikinulong doon sa Bagong Diwa sa Taguig. Yun ang istorya niya kung bakit nakulong yan si Ramil Madriaga. At magtataka kayo, pati ako nagtataka sa dami ng lumabas na mga balita ngayon na isiniwalat ni Ramil Madriaga, walang nag-debunk, walang nag-rebuttal sa kanya. Pinabayaan, tahimik si Sara Duterte. Walang hindi nagsasalita. Parang akalain mo yung parang pipi siya, hindi siya nagsalita. So parang yung tahimik, ibig sabihin pinag-aralan yun yung mga sinasabi ni Madriaga, ayaw niya sagutin. Banda baka makapagsalita siya ng hindi tama, yung papahamak niya. Yung ang inimbitahan sa kongreso yan si Sara Duterte, ayaw niyang magsalita kasi nga mahuhuli siya. Ganun ka lala ang utak ni Sara Duterte. Hindi mo, kasi pag nagsalita yan, mahuhuli siya sa sinasabi niya. Siyempre, sabi nga nila dun, siya ang bobo bobo daw yan. Si Sara Duterte, naknuknukan daw yung bobo yan, tanga. Siyempre kung magsalita ka ay talagang mahuhuli ka. Huli ang isda, nabibingwit yun sa bibig, hindi naman sa tagiliran kung saan sa bibig yun nahuhuli. So ayaw niya magsalita kasi madadali siya. Once na magsalita siya at nagkamali sa pool, tamo daming sinabi ni Madriaga na mga mga sinumpaan niya sa laysay. Walang press back si Sara Duterte. Hindi siya kumukontra. Tahimik, walang ginagawa ngayon yung kampo ni Duterte, ni Sara Duterte, para pabulaanan ang sinasabi ni Ramil Madriaga. So itong si Ramil Madriaga, sa tingin ko lang credible witness ito. Talagang siyempre credible siya, may pinanggalingan yung kanyang yung kanyang salaysay, yung isang kanyang sinasabi. Kasi yung na sa kanyang sarili yun, depensa sa kanyang sarili. Tamo doon sa kulungan, 2 beses siya pinunta ni Sara Duterte para lang arigluhin. Nakahalata nung tao na parang may balak na si Sara, at marami nang nagbubulong-bulungan, narinig niya sa mga bulong-bulungan doon sa loob na laban sa kanya. Kaya nagsalita siya, hindi na siya nagpaawat, nagsalita siya para sa depensa sa kanyang sarili. At pangangatawanan niya yung kanyang sinabi na si Sara ay Pogo Queen, at yung kampanyang ampirang galing sa ang pangangampanya niya noong 2022 ay galing sa Pogo, galing sa
mga drug lords. Di ba? Ganun ang ganun maiisip mo eh. Kasi ito pa si Sara may ni isang project walang nagawa yan. Yung sinabi ng kuha ng si Bongbong Marcos ay 22 classrooms lang ang napagawa niya. Sino ba ang DepEd secretary? Di ba si Inday Lustay? Nilustay niya lahat. Bilyon-bilyon pala ang napunta sa kanya sa DepEd. So wala siyang nagawa. Naging naging estatwa siya doon sa mga pondo na ginamit. Estatwa, wala siyang ginawa. Pero yung pera nasa kanya na. Ganun ka ganun ka garapal ang pagmumukha niya. Ito, pakinggan natin itong sinabi dito ni Attorney Claire Castro. Kasama niya lang daw yung mga klase ni VP Sara na ang eskwelahan na nabanggit ay San Sebastian College, kung saan din siya gumraduate noong 1991. Tignan niyo kung paano i-twist yung kwento. Tayo dito mga klit, titignan natin yung kwento. Wala tayo i-judge dito. Okay? Okay, now. Kaya kailangan ko tumabanggit sa inyo, pag-aralan natin kung Secretary Claire Castro siya sinisiraan. Diba? Parang sinisiraan na kidnapper yan. Oh. Kidnapper yan. Oh, di ba? Gagawa sila ng script, palalabasin nila na si Ramil Madriaga isang kidnapper. Kaya ikinulong ni Duterte tsaka ni Roque. 'Yun ang ang script niyan. Yung tao dinadalaw ni Sara Duterte doon sa kulungan sa Kambangon Tiwa para sa pagsabihan na huwag magsalita. Yung tao nataranta na. Siyempre nape-pressure na. Na-pressure yun. Na baka sa bulungan na baka lasunin ka na dyan sa loob. O di kaya ipapatira ka dyan sa loob. Ganun ang gagawin sa kay Ramil Madriaga. So yun ang masakit na katotohanan na kapag ikaw ay naging close ka kay Duterte at wala na silang pakinabang sa'yo, hindi ka na nila pakikinabangan, ay maaari, sabi nga ni Las Cañas saka ni Bato-Bato, sila ang mga hitman ng DDS yung dalawa, mga yun, mga testigo na yon sa ICC. Kaya hindi na nagsasalita kasi ang kanilang mga salaysay nandun na sa ICC. Hindi na yung wala na silang sasabihin ilalabas sa publiko kasi nga nagsabi na sila doon sa hayaan na lang nilang ang korte ang mag-decide, ang magdesisyon kung anong okay. So ito breaking news ito kasi yung isang DP Undersecretary Cabral ng DPWH natagpuang wala nang buhay doon sa Tuba Benguet. Nawalan, ibig sabihin namatay na. Hindi iniimbestigahan ngayon yan. Hindi na muna tayo magsasalita kasi under investigation hindi natin pangunahan yung batas o yung mga kapulisan na magbigay ng ating opinion, pero yun ang balita na si Undersecretary Cabral ay dating DPWH Undersecretary ay nagpakamatay at may tumawag daw dito sa kanya bago siya hindi na makapagsalita. May tumawag sa kanya, yung 51 billion daw ni Pulong, totoo daw yun. Pulong Duterte. Na-pressure daw ito dahil doon kaya
dating Secretary Bunuan. Yung pinalitan ni Secretary Vince Dizon. Na-pressure siguro ito. Ano siya, saan ba ang mga fans, bakit nagkaganon? Siyempre, sangkot siya. Alam niya kung saan yung mga fans ng mga ibang mga corrupt na congressman. Like Pulong na nagkaroon ng 51 billion. 51 billion? Or dami nun. Grabe. So, hanggang dito na muna. Sa sunod namang video, malalaman natin ang investigasyon ng pulis kung ano ang nangyari kay Undersecretary Cabral ng TPWH. So, huwag kalilimutan, subscribe sa YouTube, sa Dunoy Dan TV lang po. Maraming salamat.